ever quit. Think of David and Goliath and look at me. I'm not very big and I never had 5 smooth stones to throw at any obstacle. But determination is a power tool. I won a lot of fights. Yes po, magandang buhay mga kabarangay dito sa vlog ng anak ni Senator Manny Pacquiao na si Prince na po ang atensyon ko sa kanilang ama. So today, I am here with my family. Habang sila ay kumakain, naalala ko tuloy nung napanood ko ang kanyang life story kung ano ang dinalas niyang buhay. Parang nag-reflect sa, hindi lang sa akin, sa iba, paano ma-achieve at paano paglabanan ng hamon. Kung walang hanggan, sa'yo lang probinsyanong ka na dyan. So, organic viewer ni Princess o mga anak ni Senator Manny Pacquiao. Napakabait ng mga anak niya. Titignan niyo kung paano sila tawagan, paano tawagan ng kanilang mga magulang. So here we have Kuya Jimuel, Daddy, Hello. Daddy. Hello. Which is na ganun din ang pagmamahal ni Senator Manny sa kanyang magulang. How's your quarantine going? Biglang napukaw ang pansin ko kay Senator Manny Pacquiao nang tawagan ng kanyang anak na dati. Ito'y biglang tumayo at meron siyang inayos. Bilang isang mayaman, di ba? Yung pagka po ng low profile niya ay nandiyan pa rin. Sino mauna? Wait. Mami muna. Tumayo nga siya at inayos ang camera. At bilang senator, marami naman siyang bodyguard at manabat niya iutos lang pakiayos ang camera. Despite siya ang tumayo. At ito pa mga kabarangay, for the second time around, tumayo na naman siya. At dito ako na biglang namangha sa ginawa niya, which is tumayo nga siya at nagugas ng kamay. Bilang isang mayaman, di ba? Bilang isang senator, talaga ikaw ay nagkukutsara. Hindi ko naman nilalahat, pero nakita ko kay Senator Manny, kanyang talagang ugali ever since na talagang siya ay makatao. Makikita mo sa kanyang kilos. Hey, Daddy, ikaw next. Wait lang. Ay, okay. Kuya Jimuel, Buksan ko at tuloy na buksan ko at napayak tuloy ako yung kanyang life story. Nanood ko ito dati na talagang mga dinanas niyang buhay, na uminom siya ng tubig at iniisip niya kung paano sila kumain. Kaya tignan nyo, insert natin to habang siya ay kumakain para ma-inspired, to inspire everybody. Halos ito'y nagre-reflect sa buhay ko, paano ako nakarating sa Canada, paano ako nakapag-aral at paano ko nabunuh ang buhay ko. Kaya walang pagkakaiba, kaya ako'y nahihiyak sa video na ito ni Senator Manny. I used to sleep in the street, starving, hungry. We don't have food. Barangay, nakita nyo naman yung mento niya, no? Na siya at talaga'y natutulog sa kalsada, gutom na gutom. To eat, we just drink water. To survive, we were dirt poor. I had to work since the age of 7. Nasabi niya pa rito, mga kabarangay, biro mo, inom ka lang ng tubig para makasurvive. Hindi niya alam ang gagawin niya sa buhay niya, talagang linabanan niya ang hamon ng buhay. To help my mother, feed my 3 siblings 7 years and old me. lang, nagtrabaho na siya. Talagang ang isip niya, talagang although bata pa siya, that time talagang yung pagka-mature lang isip niya para matulungan si Mami Jonicia nga. At kaya sana ganito ang adhikain natin sa buhay. Wala sa bata o nasa talagang na-determine mo ang naranasan ng buhay niyo. At paano mo ito We matulungan? don't have our own house, we don't have land, we don't have food. We just drink lots of water just to fill my stomach. Work every day. Pero nyo, sa murang kita niya, mga barangay, mga kaprobinsya niya, no? At the age of 7, naisip niya na tulungan ng nanay niya para mapakain o kumain silang magkakapatid. Ganon kahirap ang buhay niya. Pero ito'y napaglabanan niya. Puro sa pananampalataya rin ang panahon. Yan ang huwag nating kalimutan. Kung may pangarap tayo, huwag nating santabi. Patulong tayo sa pumikapal. At mapaglabanan natin to at kumilos tayo. Tiwala lang po tayo. Like selling donuts, selling pandesal, selling flowers, just to earn money to buy food. But we have to work. Biro mo yung buhay na dinanas niya, di ba? Nagtinda siya ng donut, nagtinda siya ng mga bulaklak sa kalye. Yung ibang bata dyan, di ko naman po linalahat, di ba? Sa ibang mga bagay na ganyan, nahihiya sila.
Nahihiya siya dahil ba't ang magtitinda ng donut, nakakaya sa tao, nakikita ko. Pero si Manny hindi niya kinaya ang mga ganung bagay. In spite, ang nilagay niya po sa utak niya ay para makatulong kay Dionisia o sa magulang niya para mapakain sa pang-araw-araw, para mapakain ang kanyang mga kapatid. Sa murang edad niya, na 7 years old lang, yun mo sa isang batang ganyan, madalang ang makapag-isip para matulungan ang kanilang mga magulang. To make money to buy food for the family. So even we're too young to work. Rito sa maraming araw na dumahan, hindi niya inisip ang kahinahan. In spite, lumaban siya, uminom siya ng maraming tubig para malamnan lang ang sikmura niya. Yung ibang bata natin, di ba, yung mga ibang bata, pero palagay ko nasa pagpapalaki ng mga magulang yan. Kung gaano katibay at gaano pagturo ng magulang nila. Pero mo hindi ka magre-reklamo, ikaw nang mag-iisip, punuin mo ng tubig ang iyong tiyan para maibsan ang iyong gutom. Ganon katindi ang laban ni Pambansang Kamaho. Many days, I was lucky to have one full meal. On days when we had no food, I would drink lots of water just to fill my stomach. Bilang isang anak o bata ka pa, di ba? Pag nagutom ka, normal sa atin ang magtanong ng anong kakainin natin dahil kayo nagugutom. Kasi mga bata pa kayo, mga 7 years old lang kayo eh. Tignan nyo, anong sabi ni Mami Dionisia? Just drink a lot of water para ma-feed o para malamnan ang yung mga sikmura. Ganon sila katindi, ganon katindi ang dinanas nilang buhay. Pero hindi ito pinanghinahan ng loob. Bagkus ang ginawa niya. And I remember when we were young, my younger brother crying, asking for food to my mother. And my mother told us, just drink a lot of water to survive. Salita niya ang the word na bukas. Sa akin, ang ibig sabihin ng bukas ay may pag-asa. Bukas ay iba na o bukas hindi na tayo magugutom. Ganyan ang siyang mag-isip. Para sa akin, ang bukas, ang salitang bukas, hindi habang buhay ay magsasuffer tayo at hindi habang buhay ay ganito tayo at hindi habang buhay dadanas tayo ng kahirapan. Always think positively. Palagi lang tayong positive. Huwag ang hinahan ng loob. Yan ang huwag nating isang tabi o alisin sa ating isipan na ang kahinahan ay hindi sa Panginoon. Ang kahinahan ay isang bagay na huwag nating ilagay sa ating isipan. Bagkus, laban lang at laban lang lagi. And tomorrow, maybe we'll have food. But my mind and spirit were never hungry. I read anything I could get my hands on. I even read the newspaper that my lunch or dinner came wrapped in. Naghahanap siya ng senyales. At nasabi niya rito yung una niyang trabaho. Gaano po kahirap kung di po nakakalan niya. Ang salitang istibadoring. Yung istibadoring po ay nagbubuhat ng napakabigat. Yan po ang tinatawag natin istibadoring. Yan po yung mostly sa atin po ay nagtatrabaho sila sa pier. Yung mga nag-aakot ng mga kargamento ng barko. Sa murang edad niya at age of 7, sa 7 years old lang siya. Ganun katindi ang linaban niyang buhay, ang ganyang hinarap niyang buhay. Pero hindi siya sumuko. Hindi lang si Manny Pacquiao ang nakaranas ng ganito. Si Manny Pacquiao lang ang ng life story niya most of the time. Ako inaamin ko, nakaranas din ako ng ganyan, dumanas din ako ng ganyan. Yan ang aking pinagbasian. Bukas, hindi na ako ganito. Bukas, hindi na ako ganito. Bukas, hindi na ako magugutom. Which is, sa tulong ng Panginoon, na-achieve lang po namin yan. I read signs everywhere, even in moving vehicles. I learned measurements and weights by constantly reading the rates and tariffs at the warehouse where I work as a stevedore, a docker in our parlance. Sabi niya pa rito, mga kabarangay, kaya ako tutuloy nahihiyak, diba? Yung salita niya, biro matutulog ka sa karton, mararanasan mo yung lamig, mararanasan mo yung hirap ng buhay. Minsan naisip mo pa, diba, yung bang salita mo, paano ako bukas, anong kakainin ko bukas, anong buhay namin bukas. Kanya dan si Manny Pacquiao, diba, iniisip niya sa murang edad niya, talagang yung pagtulong sa magulang niya ay nandiyan pa rin.
At night, when I could not sleep because of the cold, I would read the labels of the carton boxes that serve as my bed on the street pavement. Atin tignan yung salita niya, the clarity. Kanya, the clarity means it means which is ito isang kalinawan na sa buhay, ang paano nga tayo bukas. Pero ang sabi niya, hindi dumating ang umaga. Pero hindi siya nawawalan ng pag-asa, mga kabarangay, bagkus, lumaban pa rin siya. At darating din ang bukas. Kaya laban lang tayo, laban at laban lang. The movements of the clouds, the tint of the horizon, and the clarity of the stars taught me when morning was about to come. And for me, morning did come, warm, bright, and simply amazing. Tignan niyo yung nakay sa isipan niya. Ang salitang determination, which is talagang napakagaling yan. Determination. Hayaan mo yung pagsubok. Isipin mo paano labanan to. At paano yan ay mareresolve. Nakita niyo naman ang buhay niya ngayon. Kasi hindi lang si Manny Pacquiao ang nakaranas ng ganito. Siguro yung mga nasa Canada o mga sa ibang bansa, States, sa Europe, sa Italy. May buhay na dumanas ng ganito. O may buhay na minsan ay naranasan natin ito. Ako'y namin ko. Naranasan ko rin to. Pero yung hindi naman tulad ng kay Manny Pacquiao. Katiting lang pero muntik akong sumuko. Pero sa tulong ng Panginoon, hindi ko inayahan mapunta sa bagay na hindi maganda. Pagpapasalamat ako sa Panginoon, together with my family, nandito kami sa Canada. Laban lang tayo sa buhay. Laban lang. A lesson in what can be achieved if you have determination, if you ignore the odds against you, and as you are taught here at this magnificent institution. Buhay na sampo niya pa rito, di ba, si David and Goliath. Kita niyo yan, ha? Pero ang linaban niya, determinasyon lang sa buhay. Pag-aasa sa tulong ng may kapal. Kaya huwag tayo subuko sa laban. Never ever quit. Think of David and Goliath and look at me. I'm not very big and I never had 5 smooth stones to throw at any obstacle. But determination is a power tool. I won a lot of fights. Huwag tayong panghinaan, Lord. Baka bukas o sa makalawa, ikaw ang susunod na Manny Pacquiao. Magandang buhay po. Laban lang.